So, isang magandang araw sa inyo, mga katropan natin dito sa Trending PH. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang tunay na pinagmulan ng aswang. So, mga katropa, ito ay laging tinatanong, saan nga ba ito nagsimula? Ayan, marami yung gustong malaman, paano nga ba ito nagsimula? Halimbawa na lang mga katropa, gabi, patay ang ilaw at ang tanging naririnig mo lamang ay mga kuliklik sa labas at ang kakaibang kaluskos sa ibabaw ng inyong bubungan. Tapos may biglang tumunog, tik-tik, tik-tik, tik-tik. So sa ganong sistema palang mga katropa, ikabisado na nating lahat ang tunog na yan. Simula pagkabata, tinuruan na tayong matakot sa isang salita. Ito, yung aswang. Sila yung nilalang na nagbabagong anyo, lumilipad ang kalahating katawan at naghahanap ng buntis upang lamunin ang sanggol sa sinapupunan. Ngunit naisip mo ba kung saan ba talaga nagmula ang kwentong ito? Totoo nga ba na mayroong halimaw na gumagala sa kadiliman o may mas malalim pa at mas madilim na katotohanan sa likod ng kanilang kasaysayan? So welcome dito sa ating channel sa isa na namang edisyon ng ating Trending PH Gabi ng Lagim dito sa Pinoy True Horror Stories. So ngayong araw na to, hihimayin natin mga katropa ang kasaysayan. Dahil kung minsan, ang totoong pinagmulan ng takot ay mas nakakakilabot pa kaysa sa mismong pinagkwekwentuhan na manananggal o aswang. Ito na mga katropa, bago pamandumating ang mga dayuhang mananakop, ang ating mga ninuno ay may mayaman ng paniniwala sa mga espiritu, kalikasan. Tinatawag natin itong animismo. Ngunit, saan galing ang salitang aswang? Ayon sa eksperto ng kasaysayan, ang salitang aswang ay hindi orihinal na salitang Tagalog o Bisaya. Ito ay pinaniniwalaang nagsimula sa sinaunang wika na Sanskrit na Asura. Ibig sabihin pala nito mga katropa, itong salitang aswang inagsimula doon sa wikang Sanskrit na ang ibig sabihin o tinatawag nila Asura. Sa mitolohiyang Hindu o Buddhist na dinala rito ng maagang mga ngalakal mula sa imperyo ng Mahapahit at Srivijaya, ang Asura ay nangangahulugang demonyo o masamang espiritu na kalaban ng Diyos. Sa paglipas ng daan-daang taon, ang salitang Asura ay naging aswang sa dila ng mga katutubong Pilipino. Ginamit ito upang ilarawan ang anumang masamang espiritu na nagdadala ng kamalasan, sakit, kamatayan sa komunidad. Ang kwento ng lumilipad na ulo, may nakalaylay na bituka ay may hawig din sa pinanggalan ng Malaysia. Ibig sabihin, ang takot na ito ay nakatanim na sa ating rehiyon dito sa gitnang silangan bago pa man tawaging Pilipinas ang ating bansa. Ngunit kung malalim na ang ugat nito mga katropa, ano ang nagpalala sa kwento? Kaya eto naging brutal at madugo. Dito na papasok ang taong 1521, ang pagdating ng mga Kastila. So noong unang panahon kasi, ang mga pinuno ng ating lipunan sa aspeto ng panggagamot at espiritualidad ay mga babae. Sila ang mga babaylan. Sila ang iginagalang sa mga barangay at sila ang nagpapaanak sa mga buntis, nag-aalaga ng mga may sakit at nakikipag-usap sa mga kaluluwa at kalikasan. Nang dumating ang mga Espanyol, nakita nila na malaking kapangyarihan ng mga babaylan sa mga katutubo. Upang mapalaganap ang Kristyanismo, kailangang sirain ng mga prayle ang tiwala ng mga tao sa mga babaylan. At ano ba ang pinakamabisang paraan para gawin ito?
Siyempre, number 1 is yung propaganda ng takot. Ang babaylan na eksperto sa halamang gamot ay pinalabas ng mga mangkukulam at nagpapakain ng lason. Ang kanilang ritual sa gabi sa ilalim ng mga puno ng baliti ay tinawag na pagsamba sa mga demonyo o kampo ng kadiliman. Ang mga babaylan na kumadrona o nagpapaanak kapag ang sanggol ay namatay sa sinapupunan dahil sa komplikasyon ay pinaratangan ng mga prayle na aswang na kumakain ng mga bata. So dito isinilang yung modernong imahe ng aswang, isang masamang nilalang na nagtatago sa anyo ng isang ordinaryong babae sa umaga ngunit nagiging halimaw sa gabi. Ang aswang sa madaling salita ay isang politikal na sandata upang pasunurin ang ating mga ninuno noong panahon ng mga Kastila. Tuwing pinag-uusapan ang aswang, may isang probinsya na laging nadadamay at laging bukang bibig ng mga tao. Ito yung probinsya ng Capiz. So bakit nga ba naging ibuwid o sentro ng aswang ang lugar na ito sa mga kwentong bayan dito sa Pilipinas? So bukod sa pananakot ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng digmaan upang itaboy ang mga gerilya, may isang napakalalim na medikal na dahilan sa likod nito. Sa medisina may tinatawag na XDP o X-linked dystonia Parkinsonism. Ito ay isang pambihirang genetic neurological disorder. At alam nyo ba kung saan ito natatanging endemic, matatagpuan sa buong mundo? Dito lang sa isla ng Panay, particular na sa Capiz. Ang taong may XDP ay nakararanas ng matinding involuntary muscle contraction. Ang kanilang mga panga ay nangingiwi, ang dila ay lumuluwa at ang katawan naman ay bumabaluktot sa hindi natural na posisyon at ang kanilang boses ay nagbabago at nagiging parang ungol sa spasm sa lalamunan. Noong unang panahon mga katropa, walang idea ang mga tao tungkol sa neurology o genetics. So kapag nakita nila ang mga taga-baryo, ang isang kapitbahay na unti-unting nagbabago ang itsura, bumabaluktot ang katawan sa dilim at umuungol ng nakakatakot, ang tanging lohikal na konklusyon nila dito, siya ay nagbabagong anyo bilang aswang. Ang isang malungkot at masakit na karamdaman ay naging mitya ng matinding diskriminasyon at katatakutan. So idagdag pa natin mga katropa ang kalikasan. Ang Pilipinas ay napakayaman sa mayayamang gubat. Ang huni ng ibong tiktik at wakwak na sinasabing hudyat ng aswang ay sinasabing huni ng nocturnal bird tulad ng kwago, thornstone o mga fruit bats na naghahanap ng pagkain sa gabi pero napagkakamala ng mga tao na aswang sa dilim. Dahil madilim at walang kuryente noon, ang mga kakaibang tunog ay binibigyan ng mukha ng ating malawak na imahinasyon. Ginagamit din itong paraan ng mga magulang upang disiplinahin ang bata. Huwag silang gumala sa gabi at baka mapahamak sa mga mababangis na hayop at mga tulisan. So, ang kwento ng aswang ay hindi lang basta kwentong pambata at pananakot sa gabi. Ito ay salamin ng ating kasaysayan mula sa impluwensya ng Asya, sa panunupil ng mga dayuhan hanggang sa kakulangan sa kaalaman ng medikal ng ating mga ninuno. Kaya mga katropa, sa susunod na makakarinig kayo ng kaluskos sa inyong bubong o kakaibang huni sa madaling araw, huwag muna kayong matakot sa halimaw na lilipad. Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, napatunayan na natin na ang mas nakakatakot na aswang ay ang kawalan ng unawa at ang bagsik ng maling akala. So, kayo mga katropa natin dito sa Gabi ng Lagim, may personal ba kayong karanasan o kwento tungkol sa mga kwentong bayan, kwentong aswang sa inyong probinsya? I-comment nyo naman sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa ating channel para sa mas marami pang Pinoy True Horror Story, ang misteryong ating hihimbayin. Ako nga pala, ang inyong katropa, mag-ingat kayo sa dilim at magandang gabi sa inyong lahat.
Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.